Pinagtibay na ng Kamara ang resolusyong naglalahad ng formal nilang pakikiisa at suporta sa mga biktima ng Bagyong Tino at Uwan kamakailan. Ang sitwasyon naman sa Negros Island Region na isa sa mga lubos na naapektuhan ng kalamidad, pinasisiyasat na. Ang detalye sa report ni Mela Lesmoras. The ayes have it. House Resolution number 436 is hereby adopted. Majority Leader. Formal nang ipinaabot ng Kamara ang kanilang pakikiisa, malasakit at suporta sa mga Pilipinong naapektuhan ng magkasunod na Bagyong Tino at Uwan kamakailan. Ito ay sa bisa ng inaprubahan nilang House Resolution number 436 na inihain mismo ni House Speaker Faustino Boje D. III, Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan. Ayon kay Speaker D, patuloy nilang tutulungan ang mga nasalanta nating kababayan. Hindi lang naman kasi paggawa ng batas ang kanilang tungkulin, kundi kasama rin dyan ang paghahatid ng suporta at pag-asa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang maghatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, mahalaga ring mapanagot ang mga dawit sa anomalya sa flood control projects, illegal na pagmimina at iba pang krimeng pangkalikasan para na rin hindi na ito maulit pa. Ngayong National Environmental Awareness Month, hindi na lamang kamalayan ang kailangan sa usapin ng kalikasan at kapaligiran. Ang kailangan natin ngayon ay paniningil at pananagutan. Si House Assistant Majority Leader Javi Benitez naghain na rin ng House Resolution number 432 na nagtutulak na maimbestigahan ang estado ng climate risk and vulnerability ng Negros Island Region na isa sa mga lubos na naapektuhan ng Bagyong Tino kamakailan. Sabi ni Benitez, sustainable solutions ang kailangan para mapaigting pa ang pagtugon ng gobyerno sa mga sakuna. Sa ngayon, isa naman sa mga humaharap sa matinding kritisismo si Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil sa kanyang naging biyahe sa London, United Kingdom kamakailan. Pero giit ni Frasco, maling akala lamang ang naging basihan ng reklamo sa kanya sa Ombudsman dahil authorized official mission ang kanyang ginawa. Aprobado rin ito ng liderato ng Kamara at kahit pa official trip, wala namang kaba ng bayan na ginamit dito dahil siya mismo ang gumastos. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.